ganitong merienda naman ang gawin natin. Napakasarap at pwede-pwede nyo rin itong gawin pang negosyo. Sa 12 pieces na round cup, malaki na yung kikitain mo dito. Tara, samahan nyo ako hanggang dulo. Una, magpakulo muna tayo ng tubig at lutuin muna natin yung ating sago. Nasa 1/2 cup lang ito. Pwede naman kayong bumili ng luto na sa palengke. Medyo matagal din kasing lutuin itong sago, sayang din yung gasol. I-set aside muna natin. Mamaya ko na i-drain kapag malapit ng maluto yung gagawin natin. Gagamit lang tayo dito ng glutinous rice flour, 500 grams or kalahating kilo. Ito yung giniling na malagkit. Maglalagay lang tayo dito ng tubig. Paunti-unti lang dapat ang paglagay mga mare hanggang sa makuha na natin yung consistency na gusto natin. Bale, nasa 1 cup plus 3/4 cup lahat ng tubig na nailagay ko dito. Depende na rin po sa gagamitin ninyong malagkit kung malakas yung sumipsip ng tubig. Basta alalay nyo na lang ng paglagay. Ayan, okay na ito. Gagamit lang ako dito ng 1 tablespoon ng pang-isko para pantay-pantay lahat yung ating gawa. At syempre, gamit ang ating malinis na kamay, bibilugin lang natin ito. Then, i-flatten lang natin siya sa ating mga palat. O diba, ganyan lang siya kadaling gawin. Naglagay din pala ako ng design sa gitna. Bali na sa 36 piraso lahat yung nagawa ko dito. Set aside muna natin dito sa kawali. Magtotos muna tayo ng sesame seed. Kapag medyo light brown na siya, iset aside lang muna natin. On the same pan, nagpakulo na rin ako ng tubig. Lulutuin muna natin yung ating mga palitaw. Dali lang naman magluto ito mga mare. Kapag napansin yung lumulutang na sila, ibig sabihin ay pwede na itong hanguin. Ayan o, naglutangan na sila. Pwede na nating tanggalin. At itatabi lang muna natin ito. Dito naman sa isang kawali, maglalagay lang tayo dito ng 3 cups ng gata or coconut milk. Itong isang lata ay katumbas na ng 2 cups. Then nag-add na lang ako dito ng 200 ml ng Coco Mama. Maglalagay din tayo dito ng 1/2 cup ng condensed milk. Kung natatabangan po kayo, ay pwede naman kayong magdagdag na lang. At syempre yung ating 1 can ng cream of corn. Mas malasa kasi ito kumpara sa whole corn. Ayan, halu-haluin lang natin ito. Take note po, hindi pa po naka-on yung kalan ko dito. Medyo nalilitan ako sa kawali, kaya ililipat ko lang muna dito sa mas malaki. Ayan, pwede na natin i-on yung ating kalan. Lutuin lang natin dito sa katamtamang apoy at takpan. At kapag kumulo na, pwede na nating ilagay yung ating naluto na palitaw. Kung mahilig kayo sa mga kakanin at merienda mga mare, itry nyo ito. At sigurado akong magugustuhan ninyo. Pwedeng-pwede nyo pa itong pagkakitaan. Ayan, halu-haluin lang natin. Huwag kayong mag-alala dahil hindi naman sila nagkadikit-dikit. Sa puntong ito, pwede na rin nating ilagay yung ating naluto na sago kanina. Saglit na lang naman natin itong lulutuin kasi luto na yung ating ibang mga sangkap. Konting halo na lang, then pwede na nating ilagay yung ating sesame seed. Ito yung lalong magpapabango at magpapasarap sa ating palitaw na mais. Yung full ingredients natin, ilalagay ko na lang ulit sa dulo ng ating video. At kung nagustuhan mo ang ating merienda recipe ngayon, pwede po pa-like and share din. Mag-comment po kayo sa baba kung taga saan kayo para ma-shoutout ko po kayo sa susunod ng ating video. Kung gagawin nyo pala itong pang negosyo mga mare, pwede kayong gumamit ng round cup. Yung ganitong klase. Bali, tig 3 pirasong palitaw ang nilagay ko bawat cup. Halit 12 pieces na round cup lahat ang magagawa mo dito. Yan mga mare, binigyan ko na kayo ng idea. Pwedeng-pwede nyo itong gawing pang negosyo. Basta mag-posting na lang kayo para malaman ninyo kung magkano yung tutuin. Then, add na lang kayo dito ng condensed kung natatabangan kayo. Yung sa akin kasi, saktong-sakto lang